Ayun, what is up mga pre? Dito na naman tayo at gagawin na naman tayo ng panibagong video natin. So ngayon, meron tayong bagong laruan. Actually, hindi naman siya masyadong bago. Na-acquire natin to nung mga nakaraan. Ito, tayong J-Diag. Ayan, yung ano natin, Universal Motorcycle Scan Tool. Ayan, o diagnostic tool ang tinatawag. Ayan. Meron tayo nito para siyempre, pag sira yung motor natin, hindi tayo maangapa kung saan yung sira. Ganyan. Yun yung gamit nito. Itong ating diagnostic tool. Pero hindi naman kung meron kang ganito, kaya mo nang ayusin yung sira dyan. Kasi itong diagnostic tool, kagaya nito, from the word itself, diagnostic, pang-diagnose siya, pre. Pero hindi siya pang repair. Ayan. Pwede siyang pang reset ng check engine, ganyan. Pero syempre, ikaw pa rin ang magpe-perform. Ba, may sira, makita mo yung pickup coil or yung crankshaft sensor. Ayan, mali-mali na yung reading niya, ganito ganyan. Kasi may meron siyang resistance na acceptable lang. Ayan, yun kasi nagbibigay ng signal sa ECU, tapos papuntang tawag doon, ignition coil, papuntang spark plug para yun sa timing ng pagsunog niya, pag spark ba. So ayan, makikita mo doon yung mga kanya parameters, or yung wala siya sa position ganyan, or hindi siya nagsisignal, para malaman mo lang, diagnostic tool lang, pang-examine lang. Pero ikaw pa rin na mekaniko ang magde-decide kung anong gagawin mo. Ayan. So hindi siya basta-basta ma-re-repair ng kung meron ka lang diagnostic tools na ganito. So ito ay additional lang para mas mapabilis yung trabaho at syempre hindi ka kakapa-kapa ba. Pero sa mga veteranong mekaniko na, minsan kahit di na ginagamitan ng diagnostic tools, mapipinpoint na nila yung problema agad. Basta alam lang nila yung mga basta mga veteranong mekaniko yan, alam na nila yan. Ayan, so meron tayo dito diagnostic tool na J-Diag. So ganitong laman niya. Pre, nabili ko to sa, syempre alam nyo na kung saan tayo bumibili ng ating mga tools na mura. Ayan, so ito yung mga kasama niya, pre, kapag bumili kayo. Tetestingin natin to. Ayan, mga manual niya, kasama yung mga manual. Ayan, so tumataginting na ano to, mabot ako dito ng mga 3.5 ganyan. Oh, ayan. So mga cord niya, ayan. Ayan, pag ito lang sinalpak nyo, pang battery. Oh, ayan USB niya, pang update nito ng kanyang kung ano-ano. Update ba o pang charge lang? Hindi, pang update to. Hindi naman kailangan ng charger nito eh. Oh, so ayan. Ito na yung diagnostic tool. Yan. Yan siya mga pre. Yan. Ayan. Ayan siya. So, testingin natin yan. Ayan o. Diba? Ganda. Maganda siya mga pre. Actually, nagamit ko na to. Pero papakita ko sa inyo mamaya kung paano to ikabit. So, ayan mga pre. Nahirapan ako eh. Kaya nilagay ko na lang sa POV camera holder natin tong cellphone natin. Ayan. Ito yung mga kasama niyang cord. Ayan, yung power. Pang-power. Ayan, so i-connect natin yan mamaya, makita nyo. Ayan, Moto O1. Tsaka ito. Actually, hindi ko pa nagamit itong mga to eh. Ayan. Ay, nalaglag. Ayan, ito yung pang Yamaha. Ayan, yung gamit natin. Ito. Ayan. Yan. Ito yung pang force natin. Ayan. Tapos sa S-Max naman na V1, ito. Ito lang. Dalawang wire lang, yellow tsaka blue. Tsaka yung force, ito. Force 1. Tsaka yung S-Max na V2. Ayan, tsaka ito. Marami siyang kasamang wire. Depende sa presyo ha. Mag-iiba yung presyo niya pagka binilihan nyo ng iba-ibang klaseng wire. Ayan OBD. Hindi ko pa nagamit to, 16P. Tapos ito pang SYM. Ayan. So, marami siyang kasama mga pre. Yan, pang Kimco. Ayan, yung Moto O1 natin. Connect natin tong isa.
Aha. Ito. Yan. Yun. Siyempre, secured natin yung connection niya. Pagkatapos, ito mga pre. Ito. Yung pang Yamaha na. Yan. Connect natin dito sa kabila. Yan. Tapos, kunin natin yung dito. Ayan. Yan. Salpak lang natin. Tapos make sure nakapatay yung susi. Connect lang. Ayan. Pansin nyo na buhay na siya. Ayan. Ganyan yung ating diagnostic tool. Makikita dun din dito yung battery. Yan o. 12.3. Actually may sinasabi na yung battery natin. Dapat mga 12.4 yan. Pero pwede pa naman. So ito. Diagnostic tool. Yan. Makikita nyo lang dyan. Piliin nyo yung Pilipinas. Hindi. Punta tayo sa Yamaha. Tapos automatic search. Yan o. Engine. Switch off. Yan, dapat naka-turn off yung ating susian. Ayan, tapos switch on natin yung susi. Ayan, pagka-switch on natin yung susi, press na natin yung okay para mag-enter. Ayan na. Kita dyan yung inyong ECU information. Ayan, exit, data and monitoring. Ayan, nakapatay pa yung makina natin. So makikita natin dyan yung mga kanya parameters. Yung ISC valve, yan o, 46.5%. Yan. Papakita ko lang sa inyo yung mga ano nya, features. Ayan, read fault code. Ayan. Ayan, wala tayong trouble. History. Ayan o, engine starting difficult. Ito yung nakaraan. Yan, nag-difficult siya kasi yung battery natin na discharge. Kasi yung battery natin ginamit natin doon sa isang motor na ayaw mandar. So ayun, na-discharge siya pero ginawa natin ng paraan, nilagyan natin ng syempre tubig, battery solution, tapos pinag-charge natin. Ayun na. So ganito lang 'yan mga pre. 'Di ba may history codes tayo? Ayan, tingnan natin pending. Ayan. Ngayon, punta tayo sa ito, erase fault code. Yan, nag-hard start lang naman siya. Ayan o. Sure to erase DT. Cease. Ayan, condition key on, engine off. Key on, engine off. Yes. Para ma-erase. Ayan, okay na. O ngayon, tingnan natin yung fault. Di ba nasa history yun, di ba? Ayan, so wala na. So na-erase na natin yung fault. Ayan. Functional diagnostic. Ayan, so niran natin ngayon yung dynamic check. Ayan, yung engine speed, yung RPM natin sa idle. Ayan, naglalaro siya sa 16 you know, 1680 to 700. Kasi ang ano naman is ang acceptable, ang regular naman at kung ng manufacturer, yung idle speed natin ay kailangan 1,700 plus or minus 100. Kumbaga maglalaro lang siya sa 16 to 18. Yan, hindi siya dapat bababa ng 16, di rin siya tataas ng 18, mataas. Mas mataas pa sa 18. Yan. So tama naman yung idle natin. Ayan. Injection duration 2 millisecond. Injection timing, ayan, ISC valve 35.5%, battery voltage 14.1, 13.9. Yan. Mga voltmeter natin dito nasa 14.6. Makita niyo dyan. 14.76. So, ayan yung ating diagnostic tool. Ngayon, kung papatayin nyo to, kung lang naman, patayin nyo lang yung susi. Tapos ito, tanggalin nyo lang. Naka-clip lang yan eh. Yan. So, ayun. Ayan yung ating diagnostic tool. Ngayon, kung gusto nyo bumili ng ganito, pwede ko rin isend sa inyo yung link or di kaya yung screenshot para ma-search nyo na rin. Pero maganda naman siya. Maganda siya. Ayun nga lang, masakit lang sa bulsa. Ayan, so yun lang mga pre. Sana may natutunan kayo sa video natin na to. Ayan. Nakalagay sa ano natin, phone holder natin. POV, no? Yan, sana may natutunan kayo sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.